Binibining Mariela, naisip kong tanongin kung ilan ang liban sa ating klase ngayong araw. Maraming salamat. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating tatalakayin ngayong araw, ang pangunahing aralin. Una, pamantayan ng programa ng Baitang 7 hanggang 10. Ang pamantayan ng programa nito ay naglalayon na hinda ang mag-aaral sa mas mataas na antas ng edukasyon at ng hamon ng tunay na buhay. Ito yung inihahanda na sila sa mataas na antas ng edukasyon K-12 o kolehiyo, para nang siguro ay sila ay handa pagdating ng yun. Pangalawa, pamantayan ng yugto. 7 hanggang 10 sa dulo ng Baitang. Ito ay naglalayon na tiyakin na kamit ng estudyante na ang tamang kinakailangan, ang mga kanilang kinakailangan na kasanayan at kaalaman upang maging handa sa susunod pang mataas na antas ng edukasyon. Sumunod, pamantayan sa bawat baitang. Una, pagkatapos ng ikapitong baitang. Ito ay ang pag-uunawa at pagpapahalaga sa pampanitikan gamit ang teknolohiya at akdang pampanitikan regional upang ipagmalaki ang sariling kultura. Pangalawa, pagkatapos ng ika-8 baitang. Ito ay ang mag-aaral na inaasahang makamit ang kanilang pangunahing kasanayan at kaalaman sa nagbibigay daan sa kanilang matagumpay na paglilipad sa mas mataas na antas ng edukasyon. Dapat silang may malaman at naunawaan sa mga asignaturang akademiko na kayang gamitin ang kanilang matutunan sa mga praktikal na sitwasyon. Pagkatapos ng ika-9 na baitang, ito yung pagpapahalaga sa panitikan gamit ang teknolohiya at iba't ibang uri ng teksto at saling akdang Asyano upang mapagtibay pagkikilalanin ang Asyano. At ang huli ay pagkatapos ng ika-10 baitang. Ito ay mapanuring isip at pag-unawa, gayon na rin ang pagpapahalaga sa panitikan gamit ang teknolohiya at saling akdang pandaigdig tungo sa kamalayang global. Maraming salamat po. Ipagpapatuloy po ni Binibining Arikalibot. Dumako naman tayo sa mga kasanayang pampakatuto. Una ay ang pag-unawa sa napakinggan. Dito nasusuri ang mga pangyayari at ang mga kaugnayan nito sa kasalukuyan sa lipunang Asyano batay sa napakinggang akda. At ang pangalawa naman ay ang pag-unawa sa binasa. Nabubuo ang sariling paghatol o pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa akda. At ang pangatlo naman ay ang paglinang ng talasalitaan. Nagbibigay kahulugan ang mahirap na salitang ginagamit sa akda batay sa denonatibo o konotatibong kahulugan. At ang pang-apat naman ay ang panonood. Dito ay naihahambing ang ilang piling pangyayari sa napanood na telenovela sa ilang piling kaganapan ng lipunang Asyano sa kasalukuyan. Pang-anim naman ay ang wika at gramatika. Dito naman ay ang napagsunod-sunod na pangyayari. At ang pang-7 naman ay ang estratehiya sa pag-aaral. Nagagamitan ng pang-ugnay sa mga hidyat ng mga sunod-sunod na pangyayari.
Ito ang 7 mga kasanayang pampangkatuto. Una ay ang pag-unawa sa napakinggan, pangalawa ang pag-unawa sa binasa, pangatlo paglinang ng talasalitaan, pang-apat ay ang panunood, pang-5 pagsulat, pang-6 wika at gramatika, pang-7 ay estratehiya sa pag-aaral.